dapat din. Dahil ang leader, inaako niya yung ginawa niya. Yung leader, kahit anong problema, dapat niyang akuin. Hindi isisi, ituro yung ibang tao. Ikaw ang humingi sa taong bayan yan eh. Hiningi mo yan sa taong bayan na mag-mayor ka. Nung may problema, ituturo mo ibang tao. O ngayon, Nay, real talk. Gusto ninyo marinig ang sagot? Okay, aamin lang kayo. Taas ang kamay ng may anak dito. Pero malay ko kung dalaga pa kayo. Yung iba sa inyo may asim pa. May apo kayo? May pamilya kayo? Real talk. Totoo ba? Nay, kapag walang makakain ng pamilya nyo, gagawan nyo ng paraan. Di nga. Iraraos nyo? Itatawid nyo? Gagawan nyo ng paraan? Nay, tay, totoo ba na ang isang ama o isang ina o isang magulang susubo mo na lang, bibili mo pa sa anak mo? Totoo yun? Talaga? Eh, yun din ang ginawa ko bilang ama ng lungsod ng Maynila noong panahon ng pandemya. Bakit? Hindi ko naman nakalain eh, na magpapandemya. When you elected me in 2019 as your mayor, I took the responsibility. Wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung sinundan ko na walang perang iniwan sa akin. Wala. Why? Bumoto na nga kayo ng mayor eh. Kaya nga bago na mayor eh. Ibig sabihin, alam na ng tao yun. Pero wala kayong narinig sa akin. Tinuro ko to. Tinuro ko yan. Kasalanan ito. Kasalanan yan. Hindi. Anong una kong ginawa? Nilinis ko yung pagkadugyot ng Maynila. May tae dito, may tae doon. Kalat dito, kalat doon. Nay, tay, kayo matatanda na rin lang naman. Alam nyo ito, walang makadaan sa rekto. Walang makadaan sa Soler, sa Wanluna. Puro cutting trip for the first time for 30 years. Nagamit ng taong bayan muli ang kalsada ng lungsod ng Maynila. Inaayos ko. Pinakiusapan ko mga negosyante, bumalik sila ulit dito. Maghanap buhay sila ulit dito. Ang katotohanan, pati matanda, pinakinggan nila ako. Pati matanda, binigyan nilang pagkakataon magtrabaho ulit. Umaangat na tayo. Lahat ng tulongges. Ano sabi ko? Kayong mga tulongges, hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng krimen sa Maynila. Pero, ang garanti ko sa mga taga Maynila, pag dito nila ginawa sa Maynila, ang ikamamatay nila, puyat. Dahil hindi sila makakatulog, dahil hahabulin at hahabulin ko sila upang ipapanagot sa mga tagalungsod ng Maynila. Umaangat na tayo, lumilipad na tayo. Bigla nagka-pandemya. Naulaan ko ba yun? Ano nangyari sa pandemya? Wasak ang ekonomiya. Nino? Ng Maynila? Hindi. Ng Pilipinas? Hindi. Ng buong mundo. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pitsa. Walang pitsa, walang chicha. Tama mali? Pero nay, tay, mga lolo't lola ko, kayo na mga naparito, saksi kayong buhay. Noong panahon ng pandemya, kaya natin sabihin at itangos ang ilong natin, walang nagutom sa lungsod ng Maynila noong panahon ng pandemya. Buwan-buwan, mayaman, middle class, mahirap, pantay-pantay, bawat pamilya may food box. Tama mali? Sa ibang syudad, pinamimigay supot. Tayo, food box. Why? Pinagandaan ko eh.
3 buwan, hindi ako umuwi ng bahay. Ni isang gabi, ni isang araw, ni isang oras, hindi ko inuwian ang pamilya ko. Sa City Hall ako natutulog. Bakit? Nag-aalala yung tao eh. Magugutom, mamamatay, nangangamba, 2 milyong bibig. Oh, pero ngayon naman, masasabi ko, awa ng Diyos, nakaraos kami nung pandemya. Nay, tayo lang. Sa buong Pilipinas, siyasatin po ninyo ito ha, mabigat po itong claim ko. Tanging lungsod lang ng Maynila, ang tanging lungsod na nakabili ng sarili niyang bakuna para sa mga taga Maynila. Tayo, India, naubusan ng oxygen. Pilipinas, naubusan ng oxygen. Sa Maynila, tangke-tangking oxygen meron sa lungsod ng Maynila para sa COVID patient. Nay, tay, in 52 days, naitayo Manila COVID-filled hospital. Nay, tay, tayo may remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, daang-daang libo ang halaga ng bawat isang botelya. Mabuhay lang yung isang taga Maynila na may COVID-19. Nay, tay, habang sa kanan, kinakaharap ko yung suliranin ng tao sa pang-araw-araw, pagkain at kalusugan. Sa kaliwa, hindi ako nagpatigil, hindi ako nagpaawat sa pandemya. Tinuloy ko ang pangarap ko sa lungsod ng Maynila para sa mga taga-lungsod. Itinayo, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Basek Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Kayo na mismo, ang dami nyo ng mayor na nakita. Pandemya pa, nagtatayo tayo ng pabahay. Naitay, itinatag, Baseco Hospital. Itinatag, bagong ospital ng Maynila, 10-story, fully air-conditioned public hospital na may MRI machine. Na bakit hindi ginagamit yung MRI machine sa ospital ng Maynila? Bakit hindi ginagamit yung CT scan machine? Nay, tay, itinatag, Rosario Almario Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Itinatag, Manila Science, 10-story fully air-conditioned public high school. Itinatag, Albert Elementary School. Itinatag, Magsaysay High School. Habang sa kanan, araw-araw tungkol sa pandemya, sa kaliwa, tuloy ang kinabukasan ng mga taga-lungsod ng Maynila. Tanong, saan ko kinuha yung pera na yan? Ano, umipot ako ng ginto? Hindi. Why? Ginawa ko ng paraan. Bakit? Ganun na maging ama eh. Ganun na maging ina eh. Ganun na maging magulang. Gagawa mo ng paraan, mairaos mo lang yung mga anak mo. Tama mali? Tanong, saan ako nangutang? Sa gobyerno. Ha? Ang labo mo naman kausap, Yorme. Amerika nangutang, Pilipinas nangutang, Maynila nangutang sa gobyerno. Opo. Sino may-ari ng Land Bank of the Philippines? Gobyerno. Sino may-ari ng Development Bank of the Philippines? Mas madaling usapan. Imumwestra ko, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko. Tingnan niyo maigi. Itong ulo ko, hanggang pa, yan ang buong gobyerno. May 2 bulsa. Isa sa Wakali, isa sa Nangka. Sa kaliwa, punong-puno, siksik-liglig, umapaw pa. National Government Financial Institution. Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines. Sa kanan, City of Manila.
Nga, Alaus. Anong ginawa ng ama ng lungsod ng Maynila? Dumukot sa kaliwa, inilipat sa kanan ng makaraos ang batang Maynila. Sino nagpalitan ng pera? Galing mo. Gobyerno at gobyerno. Sino nakinabang sa pera? Kaya nga sabi ko kanina salamat sa Diyos, buhay tayong lahat ngayong araw na ito. Nakaraos tayo. Ngayon daw yun ay mali. Mali daw yun. Mali daw yun. Mali daw yun. Kung yun ay mali, di mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun Tama ba? Sino ang vice mayor ko nun? Exactly. Yung pala yung mali, ba't yung inaprubahan? Yung pala yung mali, ba't yung... nung araw pa puri-puri pa kayo, papalakpak pa sila. Ngayon lahat mali na. Wala daw silang nagawa dahil marami daw tayong punta. Wow! Ba't ka pa nag-mayor? Kasi you don't complain in leadership. You don't. You find ways. You do your job. And the people will understand. Kaya nay, tay, mga lola ko, pwede ba ako makisuyo? Pwede bang may mensahe ako ipararating sa inyo? Ipahatid nyo sa kanila, total, ipatatawag din kayo nun. Atenan nyo. Para maluwanag. Tama ba? Ngayon, pagkaharap nyo na sila, pwede ba makisuyo? Pasabi nyo naman, ay, puro kayo utang. Wala na kayo sinabi, puro utang. Sabi ni Yorme, magsilayas na raw kayo dyan, siya na lang daw magbabayad ng utang. Pwede? Unang-una, hindi naman niya pera yun. Kung makareklamo, wagas, hindi ko rin naman pera yun. Kaya lang, sininop ko. Tingnan ninyo, ito challenge. Bakit ni isang kaso ng korupsyon wala silang maipay? Bakit isang reklamo ng korupsyon wala silang masabi? Bakit? Napakinabangan ng taong bayan Paano mo ipagkakaila yung mga litrato na yun? Ang dali siya sa atin nun. Tama, mali. Kaya nanay ko, tatay ko, matanong ko lang kayo, gusto niyo ba talaga akong bumalik? Baka chinacharot-charot nyo lang ako dito. Sigurado kayo? Taas na ang kamay na gusto ko bumalik? Promise? Next month? Mamatay man sila? Ayaw ko kayo madisgrasya, kayo kausap ko O biro lang. O sige. Anay, tay. Gusto niyo ako bumalik? Pwede ba ako mag-request? Isa lang yung request ko. Gusto niyo ba bumalik yung mabilis na gobyerno? Yung gobyerno, araw-araw meron. Gusto niyo yun? Gusto niyo ng epektibong gobyerno? Kailangan ko na makakatulog. Pwede ba straight? Hoy! Mag-ingat kayo ng kasasagot. Baka mamaya, politiko din kayo. Pangako. Sisingilin ko kayo. Pagtapos ang eleksyon, bibili ako ng dibidendaso. Bubuksan ko yan, titignan ko kung may prueba pa itong District 2. Totoo, Slate, your Miss Joyce? Promise? Asa ko. Hindi. Halimbawa, tumupad kayo sa pangako nyo. After election, ako naman ang singilin ninyo. Pwede? Promise? Nico Evangelista, Romeo, Romel Miranda, Walang C, Awi Sia,
Number 1. Nangongona. Tama mali? Ang tataba talaga ng utak ninyo. Ang aking kabats, magaling na konsyal, Edward Dan! Kayo makikinig lang, ang ayusin nyo, yung tenga nyo. Kayo lang naman ang nakikinig. Ito naman, importante ito. Bakit? Kailangan ko ng katulong sa national government para magdala ng resources sa distrito ninyo. Tay, real talk. Ito you should demand. Sila, yung nakaupong congressman, natulungan ko naman yon in my own little way. Ngayon, kung nilimot niya na yun, okay lang. Talagang gano'n naman ang buhay. Sabi nga, di ba? Pero ito, tatandaan ninyo, di po ba, sa buong Pilipinas, bawat distrito may congressman. Tama mali? Ang District 2 may congressman. Tama mali? At yung congressman na nagre-represent sa distrito, kukuha ng resources sa national government, dadali sa district. Tama naman. Yun talaga. Ngayon lang ako nakakita ng congressman ninyo, nangako sa inyo magpapatayo ng eskwelahan sa Tayuman. Itinayo sa District 1. Sa amin, kami mga taga-District 1, thank you very much sa congressman nyo. Pero, ulitin ko, hindi yan para sa amin. Dapat para sa distrito yun. Tinayo yung eskwelahan, alam nyo, katabi, Sabungan. Wala pong biro to, ha? Itinayo yung eskwelahan, katabi? Katayan. Opo, sa Pilasquez. Ngayon, kami, natutuwa naman kami. Huwag kayong magkamali, Tuwan-tuwa po kami. Bakit? 2 na congressman namin sa Tondo. District 1 and 2. Tama ho ba? Dapat yun sa inyo. Dapat sa inyo yun. Kasi yun ang purpose ng equal sharing. Tama ho ba? Makasip-sip lang siya sa amo niya. Kinalimutan na kayo. Kaya tay, real talk lang. Total na pagbigyan na natin siya. Pwede na natin silang pagpahingayin. Pwede ba ibalik na natin si Congressman Carlo Lopez? O yung Vice Mayor ko, may asim pa. Mukha lang mo 19 yan. Naintindihan nyo na yun. Takwarets na po yan, dalang-dala na. Graduate ng Political Science sa Lasal. Train ng tatay niya na matagal na naging Vice Mayor bago naging Mayor. Ang ating pong Vice Mayor, Chief Atienza. Alala niyo ba lahat ang pangalan nila? Baka makakalimutan niyo. Bagay, konti na lang, 126 days na lang. Babangon na ulit ang Maynila. O tay, pasimplihin na lang natin yung kampanya pagdating ng tamang oras. 2 grupo lang naman ang pagpipilian nyo. Unang grupo, your Miss Choice, matamis. Kabilang grupo, Ladies Choice. Kayo may sabi nun, hindi ako. Promise? Your Miss Choice straight? Talaga? Asahan ko yan. Sama-sama tayo. Pagdating ng Mayo, bigyan natin sila ng team song. Ito ang magiging team song natin sa kanila. Pag-graduate na natin yung mga yun. Tama ba? Straight!
Tapos na po, uwian na. Uwian na. Maraming salamat sa oras ninyo. Nakonsumi ba kayo? Sabi ko sa inyo eh. Basta, mag-iingat kayo. Palakasan niyo ang katawan niyo, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko. Paabot kayo ng mayo. Kailangan ko kayo. Kayo yung aking tagapagtanggol eh. Sa totoo lang, mahal ko lang talaga kayo. Totoo lang. I love you! Mag-iingat kayo, pagpalain gawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat po.